Ako si Roy, isang guro, isang tatay, minsan magtatato. Pangarap kong yumaman at yan ang aking kikilusan. Tara, kwentuhan tayo. Ay di ganong isang araw ako'y nagpa-raffle ng free minimalist tato at pipili ako ng 4 na mananalo. Aret, nag-claim na ang isa. Dahil tayo umabot na sa 4K followers. Ay biruin mo yon, ako'y nagsimula ng 2.2K followers nang sineryoso ko ring pagkagawa ng content. Aba nga, ay lumayo-layo na din. Pero yun na may malayo pa ring ayayin. Kaya tuloy-tuloy lamang. Dahil hindi mo naman masasabing hindi mo kaya pag hindi mo susubukan. Kung hindi mo man maabot yung iyong layunin, at least ikay nag-try. Di ka nga. Sa mga sandaling iyan, ako'y nag-print na ng design na kanyang sinend sa akin. Pagka-print ay di are, babalutin lahat ng gagamitin. Ay kahit naman yan ay walang bayad, ang preparasyon ko ay katulad din ng paghahanda kapag may bayad. Sa madalit sabi ay hindi tinipaid porket libre, ay hindi ho. Ay kung ano yung gana ko pag nagtatato ng may bayad, ay ganun din ang gana ko kahit libre. Dahil ang pagtatato nga sa akin ay sining. Are ang aking paraan para may pakita ko yung aking talento. Dahil nung hindi pa naman nga ako nagtatato, ako ay nagdi-digital art. Nagpe-paint din ako sa canvas. Ako'y nagpo-portrait din, gumagawa din ng mga mural. Ay para sa akin sa pagtatato ako mas nagiging masaya. Siya maibaho ako. Doon sa mga wala pang tato, huwag kayong mamamahalan kapag sumingil ang inyong tattoo artist. Dahil hindi naman nga biro ang inilaan nilang puhunan, panahon, talento para maging mahusay na mananato. At isa pa rin nga, yung materialis na ginagamit. Tingnan nyo yan, may tissue. Merong stencil gel. Merong ink. Merong alcohol. Foaming soap. Cartridge needle. Flashlight. Gliding cream, tattoo machine, cling wrap, disposable gloves, double-sided tape, pandikit yan sa ink caps para hindi gumalaw sa lamesa. Ay kita nyo gaho yung materialis na iyon para sa isang maliit na design. Ay siya, umpisahin na yan nang matapos agad ng sakitan. Ay ang design niyang napili ay yung bulaklak na may tangkay at may mga dahon-dahon na parang kangkong. Ay hindi ko na rin naman naitanong kung bakit yun ang kanyang napili. Pero yun naman ngang design na yun ay magandang ilagay doon sa may makababa ng balikat, malapit sa may collarbone. Kita nyo yung tattoo ang yan, mas matagal pa ang ipinaghanda sa magiging sakitan. Iyan ay saglit lamang. Ay pasensya na kayo kung nakaharang ang aking ulo. Mali ang pwesto ng aking camera. Bale, ang bala ko sanang gamitin diyan ay 3RL. Ay napansin ko yung medyo malaki-laki pala. Ay di ginamitan ko na ng 5RL. Tapos nilagyan ko ng konting shading yung bulaklak, saka yung mga dahon para mas magkaroon ng buhay. Sabi ko sa inyo ay matagal pa ang pinagbalot sa naging tatuan. Siya punasit ng masintensyahan. Ayun. Ay mainam. Yan ay aking munting pasasalamat sa inyong suporta. Ay ako naman ngayon may regular na trabaho, ay tuwa ko na makapagpasaya ng ibang tao. Siya salamat sa suporta, ay samahan nyo ako hanggang makaabot ng 5K followers. Ay ayan ho, ang naging resulta. Ay ayos ga. Siya hanggang din na lamang ho. Salamat sa pagsama sa kwento. Paalam!